Kumusta mga kaalon? Welcome back sa Alon Network Tutorial. Sa nakaraang episode, natutunan natin kung paano gumawa, kumopya, maglipat at magbura ng files sa Linux. Pero may isang mahalagang tanong. Paano kung gusto nating limitahan kung sino lang ang pwedeng magbasa, mag-edit o magpatakbo ng isang file? So dito pumapasok ang Linux File Permission. Ito ang isa sa pinakamahalagang security features ng Linux. Kaya tara, simulan na natin yan. So safety reminder lang muna tayo. So lahat ng demonstration sa video na ito ay ginagawa lamang sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes. Okay? So, ano ang Linux File Permission? So, isipin nyo ang isang opisina. May empleyado na pwede lang magbasa ng mga dokumento. Tapos, may supervisor naman na pwedeng mag-edit. At may administrator na may buong control ng system. Okay? So, ganyan din sa Linux. So, hindi lahat ng user ay may pareho ng access. Okay. So, gagawa tayo ng file folder para doon tayo magpa-practice. So, gumawa tayo ng isang simpleng text file lang. So, makikita natin yung output na text notes.txt. So, mapapansin nyo ang pangalan lang na yan. So, ang tanong, paano kung gusto nating makita ang mga detalyadong information tungkol sa file na ito? So, ang itatype natin dyan ay ls space l. So, tandaan, ang command ay ls space dash l. L na small letter. So, ito yung makikita natin na output. Hatiin muna natin ang mga output. Magsimula tayo dito sa dash rw dash rw. So, hati-hatiin muna natin. So, itong buo na to, ito, ang tawag dyan ay permission ng file. So, yan yung tawag dyan sa buo na yan. Okay? Tapos, itong one naman na to, ang ibig sabihin naman yan, ay yan yung tinatawag naman na hard link, itong one. Yan yung, ang tawag dyan ay hard link. Pero, advanced topic na ito, kaya hindi mo na natin ito pag-uusapan. Okay? Tapos, itong si Kalel, ang tawag naman dito ay siya yung owner. Siya yung owner ng file. Tapos, yung pangalawa naman na Kalel na makikita mo, ang tawag naman sa kanya ay siya naman yung group. Siya yung group. Tapos, yung zero naman na to, ang tawag naman sa kanya ay laki ng file. Pero dahil kagagawa lang natin ng file at wala pa itong laman, kaya 0 byte ang size nito. Yung June 24, yan yung ating date ngayon. So, ito yung petsa. At ito naman yung oras. Yung notes text naman, ito naman yung pangalan ng file. So, ano ang ibig sabihin ng dash rw dash r dash dash r and dash dash. So, ibig sabihin ng dash, kapag dash, ibig sabihin yan ay regular file. So, check muna natin. Gawa muna tayo ng sample na test. So, gawa muna tayo ng kapag D, ibig sabihin ay directory folder. Okay? Tapos, hatiin natin muna itong nasa taas. Yung tatlong dash are
W, ang ibig sabihin yan, yung unang tatlo na yan na 1, 2, 3, 4, yung tatlo na yan ay para sa owner. Tapos itong tatlo naman na dash, R dash, yan naman ay para sa group. Tapos itong tatlo naman na dash, R ay R dash, dash, yan naman ay para sa others. Okay? So, makikita mo dito sa screen yung R, ang equivalent niyan ay read. Tapos yung W naman, ang equivalent naman niya ay write. Tapos yung X, ang equivalent naman niya ay execute. Ang pag-usapan naman natin ay symbolic mode. So una, ang gagawin natin, bibigyan natin siya ng permission. So bigyan ng execute permission. HCH. So napansin nyo na nadagdagan na siya ng X. So ibig sabihin, may execute permission na ang owner. Ito, meron na siya. So tanggalin natin ulit. Wala na siyang X, di ba? Okay, bukod sa symbolic mode, may isa pang paraan ng pagbabago ng permission. Ito ang numeric mode. So dito sa screen makikita mo, ang read, ang equivalent niya ay 4. Ang write, ang equivalent niya ay 2. Ang execute, ang equivalent niya ay 1. So tatlo lang ang kailangan nating tandaan. 4 plus 2 is equal to 6. Kapag read at write, ang value ay 6. Sunod naman, 4 plus 1 equals to 5. Kapag read at execute, ang value ay 5. Sunod naman, 4 plus 2 plus 1 is equal to 7. Kapag kumpleto, ang tatlong permission ng value ay 7. For example natin, ang unang 7 ay para sa owner. May read, write, at execute. Ito yung R, W, saka X. Okay, di ba? So, yung unang 5 naman ay para sa group. Ito, read, dash, tapos X. So, may read at execute siya. Yun, R at saka X. So, yung pangalawang 5 ay para sa others. Ibig sabihin, meron din siyang read at saka execute. Subukan naman natin yung CH mode na 644. Ngayon, naging 644 na. Ang owner ay may read, write lang. So, read, write lang siya. Okay? So, samantalang ang group at others ay read lang. Ito, read lang siya. Kita mo tong R, saka R, read lang siya. Okay? So, yan lang. Ganyan lang kadali magbasa. Sa real world example, halimbawa, isa kang Linux administrator. May configuration file ang server. So, hindi mo gustong mabago ito ng lahat ng user dahil maaaring huminto ang serbisyo. Kaya ang administrator lang ang bibigyan ng white permission. So habang ang ibang user ay read lang. So ganito ginagamit ang Linux file permission sa totoong trabaho. Okay? Alright. Sudo. May mga commands na nangangailangan ng administrator privilege. So dito ginagamit ang mga sudo. Ngayon naman gawin naman natin ang paggawa ng user. So, try natin lang gagawa lang tayo kuno. So, ginagamit ang chown para baguhin ang owner ng isang file. Sa totoong environment, kailangan umiiral ang user at dapat may sapat kang permission. So, Linux tip of the day. Iwasan ang pagbibigay ng 7/7 permission sa lahat ng files. Sa cybersecurity, ang tamang prinsipyo ay minimum
permission lamang ang ibinibigay. So, mini challenge natin, makikita nyo sa screen. So, recap tayo. So, makikita nyo rin sa screen kung ano ang natututunan natin. Sa susunod nating episode, pag-aaralan natin ang Linux user and groups. Matututunan natin kung paano gumawa ng user, gumawa ng groups, at kung bakit mahalaga ito sa seguridad ng Linux. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo. So kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share ang video. Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga sumusunod nating episodes. Ako si Alon at ito ang Alon Network Tutorial. Tandaan, sa Linux, hindi sapat na marunong kang gumawa ng files. Kailangan mo rin malaman kung sino ang may karapatan gumamit at magbago ng mga ito. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!